So yun po ang balangkas sa madaling salita ng aking subject na business ethics. Salamat po, Prof. Ray. Thank you. Salamat, Sure. Dr. Siles. Opo. Sa pagtuturo niyo po ng business ethics, batid ko po ay nakatuon ang inyong pansin sa tinatawag na virtue ethics o Yes, etika correct. patungkol sa kabutihang asal. Tama po yun. Ipaliwanag niyo po ito sa ating mga tagapakinig, Dr. Yes, okay. Maraming salamat po. Sa totoo lang po, nung tinatalakay po natin ang usapin natin sa umagang ito a few days ago, naisip ko it may be very difficult to actually talk about virtue ethics, especially in Filipino, but I'll try my best. No? Ang kasagutan ko po ay nasa dalawang bahagi sapagkat hindi po madaling itukoy ang tinatawag na virtue ethics or etika patungkol sa kabutihang asal sapagkat ang dinidevelop ko pong talks on virtue ethics in school ay nakatuon po sa moral philosophy ni Aristoteles, no? Yung Greek philosopher na yon na nabuhay po ng kung ilang siglo bago kay Kristo. Pero later on, ini-introduce ko rin po ang pagtatalakay ng virtue ethics ni Aristoteles na ginawa po ng isang santong napakalaki. Nakilala po natin siya as the angelic doctor, si Saint Thomas Aquinas. No? So, unang-una po, tinatalakay ko sa klase ang kontribusyon sa larangan ng etika, ang filosofiya moral ni Aristoteles. Sa makatuwid, kailangan ko po lagi itako sa klase yung natural moral philosophy, especially base po sa moral philosophy ni Aristotle. Ang pilosopong Griego na namuhay ng mga kung ilang taon bago kay Kristo. Alam po nating lahat na si Aristoteles po ay maraming ambag sa lahat na aspeto ng karunungan. Mapa sa natural sciences, pati sa psychology. So in fact, when I was reading an entry in Wikipedia recently, ang nakasaad doon, halos hindi mapantayan or maparisan sa kabuuan ng kaalaman, sa dami ng kaalaman, sa lahat-lahat ng bagay sa pamumuhay, ay halos hindi maparisan ang kaalaman nitong napaka-great philosopher na si Aristoteles. No? Anyway, so sa larangan ng psikolohiya, even politics and political science, and above all, practical philosophy, napakalawak ng kanyang ambag dito sa mga iba't ibang aspeto na to. Now, sa filosofiya po, malaki ang naging impluensya ng kanyang etika kahit na hanggang sa filosofiya moderna ng 14th century. Yun po ang tinutukoy ko doon, yung medieval philosophy po. At nangunguna doon, bukod sa kina Saint Albert the Great, of course, itong si Saint Thomas Aquinas. No? So, pagpatuloy ko po, ang moral philosophy niya ay nakapaloob sa sulatin niyang pinamagatang Nicomachean Ethics. I think I freely translate it as etika kay Nicomaco. I think Nicomachus was his son. If I'm not mistaken, either he was responsible for translating most of his works or editing most of his works, or that some of his works were addressed to this son of his. Anyway, no? So, Nicomachean Ethics, kung saan tinalakay niya ang buhay na mabuti, a good life. I think the Greek word for this is eudaimonia, which refers to happy life or happiness in general. Pero as I will explain later, it's happy life in a natural sense. Anyway, no? So, yun po ang napakahusay sa pagtalakay ng moral philosophy ni Aristoteles, even in a business ethics class, let's say in UP, kasi tinalakay niya na mahusay ang buhay na mabuti. At ang hangarin ng lahat, so sa makatwid, in his natural philosophy, he clearly speaks about the need of everyone, all human beings, no? Nangahangarin ng lahat ng tao na matamo ang kaligayahan. So that's what I like about the Aristotelian moral philosophy, no? So in his moral philosophy, that's where he emphasizes, no? So pag binasa natin itong Nicomachean Ethics, nakatuon ang pagninilay-nilay niya sa mga kabutihang asal or virtues. That's the reason why somehow I have a favorite in this particular virtue ethics in my business ethics class, and somehow over time my students actually have noticed that. In any case, no? So yung virtues po na makapaglalahad sa atin ng tunay na kaligayahan, tulad ng katarungan or justice, katapangan or katatagan ng loob. I think we call that fortitude or courage. Kahinahunan, I think this is the Filipino word for prudence, which he also talks about a lot in Nicomachean Ethics. Ang pagiging galante or generosity, at saka pati po ang pagiging kaibigan or friendship, pagkamabait or gentleness, at iba pa po. So, yun po ang unang bahagi ng aking katanungan, and
will you allow me to proceed so that I can talk about St. Thomas Aquinas, and we can also spend some time talking about St. Thomas, yeah? For a while, Yes, sure. Doc, Okay. ano yung tinatawag na four cardinal virtues? Diba Yes, galing that's din yan sa correct. mga Griego? That's correct, yes. Kahit sa pagbinasa natin yung Nicomachean Ethics, hindi naman talaga tinawag na kagad ni Aristoteles na cardinal virtues yung apat na yun. Bagamat, pinag-usapan po niya yon at binanggit po niya yon. It was really more of St. Thomas Aquinas that on considering the moral philosophy of Aristotle, that's when he actually began giving them some particular names. Tawag po natin sa kanya ay cardinal virtues sapagkat cardo, the Latin root word, means yung bisagra po, the hinge. No? So these are called the four cardinal virtues because ito po yung mga pangunahing kabutihang asal. As I mentioned, I think I mentioned a few of them. So katarungan or justice is one of them. And then kahinahunan or prudence is another one. Katapangan or katatagan ng loob, or in other words, fortitude. Tsaka yung pagtitimpi, which is temperance or moderation. So ito po yung apat na napakahalagang cardinal virtues. But it was really in the later times, especially when the church fathers and doctors, the doctors of the church, decided to take on some of the ideas of Aristotle and bring it in to our Christian life. So sa makatwid, napaka-importante po ng mga pinag-usapan ni Aristoteles tungkol sa kabutihang asal or virtue sapagkat ito po ang pinapaliwanag niya na pag ang tao ay namuhay na may kabutihang asal, then nagkakaroon ng mahusay na buhay. So yun po. No? So yun po ang kung gusto niyo po pwede natin talakayan ng konti si St. Thomas. Shall I proceed? Okay, so ito po yung ikalawang bahagi ng aking katanungan, ng aking kasagutan doon po sa tanong niyo tungkol sa how I deal with virtue ethics in class. No? So nabanggit ko po na malaki ang impluensya ni Aristoteles even po sa later modern philosophers. Kasama po ang santong si Santo Tomas de Aquino or St. Thomas Aquinas na sa simbahan po tinawag natin siyang angelic doctor. Bakit kaya natin tinawag na angelic doctor? Ang pagkakaalam ko po sapagkat napagsanib niya, he was able to combine, napagsanib po niya ng mabuti ang matinding katalinuhan, the use of reason, at ang maalab na kabanalan at pagmamahal sa Diyos. Sa makatwid, napagtagpo niya ng husto ang faith and reason. In other words, the life of reasoning, at the same time, a holy life. So that's what we're being asked to do in the church. No, we actually are trying our best to study the works of St. Thomas Aquinas and also to follow his example. Anyway, alam po natin na ibinase ni Santo Tomas, I'm referring to St. Thomas Aquinas, ang karamihan ng kanyang psikolohiya, especially rational psychology, metaphysics, which is the philosophy of being as being, at moral theory sa turo ni Aristoteles, sa mga works ni Aristotle. No? Ngunit, ang pagkakaiba nila ay naabot ni Santo Tomas de Aquino ang ideya ng afterlife. Okay, so the vision of God after this life. At ang pagtatamo ng walang hangganang kaligayahan sa pagkita sa Diyos, the vision of God, pagkatapos ng pamumuhay natin sa lupa. Samantalang, ang kay Aristoteles ay natural happiness in this life lamang. Pero naipaliwanag ng gusto ni Santo Tomas, St. Thomas of Aquinas, ang kahalagahan ng mga kabutihang asal na itinuro din ni Aristotle. Okay? So, sa ating mga Katoliko po, nakalahad sa katekismo. In fact, Prof. Ray, I just wanted to share with them that in preparation for today's radio show, especially this morning, I've had to go a lot to the katekismo para sa mga Pilipinong Katoliko. I don't know if it has been translated into the dialects, the different dialects. I'm not sure. Anyway, so I have... Parang wala pa yata. I see, okay. Anyway, hinihikayat ko po lahat ng ating mga tagapakinig na siguraduhin na bukod sa pagbabasa ng CCC, the Catechism of the Catholic Church, basahin din natin yung ang tinatawag doon is the Catechism for Filipino Catholics. It's a perfect example of inculturation of the gospel. Especially because the outline of our Catechism for Filipino Catholics is kind of different from the CCC in that it was really adjusted to the Filipino psyche and the Filipino way of life. Anyway, in the past few days, the last 3 or 4 days, I've been going through the Filipino version, which is the Katekismo para sa mga Pilipinong Katoliko, and that's where I realized that the portion that talks about love for God and love for neighbor,
talagang pinag-uusapan po talaga yung kabutihang asal. And so, nakalahad po sa katekismo para sa mga Pilipino Katoliko ang kahalagahan ng mga kabutihang asal sa bahagi ng pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa kapwa. So, I really encourage all our listeners to really go through and to even master, if possible, to master the contents of our catechism, especially the Catechism for Filipino Catholics.